po, yun po ay patungkol sa general revelation at tinatawag na natural theology. So, just a short recap. Ano po yung matatandaan ninyo? Ano ang general revelation? Ito ay general revelation ay ang general revelation ay ang kapahayagan ng Diyos, pagpapahayag ng kanyang sarili sa pamagitan ng mga nilikha or sangnilikha. Okay? At ang natural theology po ay ang pag-aaral um, pag-aaral patungkol sa Diyos sa pamagitan po ng mga sangnilikha. So, yun po yung connection ng dalawang iyon. At kung matatandaan ninyo, merong tanong, maaari bang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos sa pamagitan ng sangnilikha? So, may mga reformed na nagsasabing hindi, may mga reformed din na oo. Pero sa ngayon, ang tinuturo ko po sa inyo ay maaari na magkaroon ng tunay na kaalaman patungkol sa Diyos sa pamagitan ng sangnilikha. So, Romans 1 ay may malaking parte ng pag-unawa sa katotohanan iyon. So, yun po yung chapter 3. And ngayon, magpapatuloy tayo sa panibagong kabanata. So, chapter 4. And this will be a review na lang po sa atin since palagi na natin itong naririnig, palagi na rin natin itong napapag-usapan. So, ang chapter 4 po ay patungkol sa special revelation. So, bago natin ito bigyan ng mas malalim na pag-aaral, ano po matatandaan nyo patungkol sa special revelation? Ano nga po ang special revelation? Special revelation? Sige, Jill. Yung mic. Anong special revelation, Jill? Ano po, salita po ng Diyos patungkol po sa Ebanghelyo. Okay? Ang kapahayagan or ang salita ng Diyos specifically patungkol sa Ebanghelyo. Okay? So, tama po iyon. At kung i-kukumpara po natin siya sa general revelation, ang special revelation po sa ating mga napag-aralan na ay ang kapahayagan ng Diyos specifically sa kaligtasan. Okay? So, lagi niyong tandaan, ang general revelation ay magkakaroon ng tao ng kaalaman tungkol sa Diyos, pero ito ay magdudulot lamang sa kanya upang makita ang kanyang sarili sa banal na puot ng Diyos. So, it will condemn everyone, no? Lahat. At kung matatandaan niyo, tinatawag siyang general revelation dahil may dalawang natandaan niyo 'yon? General revelation siya kasi una, pangkalahatan yung katotohanan ng tinuturo niya. Pangalawa, general revelation siya dahil para siya sa lahat. Sa lahat. Okay? So, yun ay may pagpapakita sa atin na ang lahat ng tao will stand condemned kahit na hindi sila nagbabasa ng Biblia. Dahil ang general revelation ay magko-condemn sa kanila. No? And kahit na bulag, di ba? Tatandaan niyo yan? Kahit na bulag, kahit hindi niya nakikita ang nilikha, pero merong immediate, di ba? Merong immediate tsaka merong mediate. May immediate na kapahayagan ng Diyos sa mga tao at yun ay ang pagbibigay niya ng moral na kaalaman ng tao. Kaya meron tayong konsensya na nagiging judge natin sa tuwing tayo ay gumagawa ng mali. So kahit na bulag ka, kahit na bingi ka, still you will know the right and wrong because the Lord revealed Himself directly, immediate, sa tao sa pamagitan ng pagbibigay ng kaalaman tungkol sa kanyang moral na batas or kautusan, parang ganon. Pero ang special revelation ay specifically ito ay kapahayagan ng kaligtasan. So, yun yung kaibahan nila. No? Bagamat inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao, saan man sila naroroon, at yun ang natutunan natin chapter 3, sa ilang mga paraan sa pamagitan ng tinatawag
natin na yun nga po yung general revelation, meron ding ibang uri ng pahayag na tinatawag na special revelation at yun ang magiging focus natin. So hindi tulad ng general revelation, hindi po lahat ng tao sa mundo ay nagkakaroon ng pagkakataong tumanggap ng special revelation. So kung yung general pangkalahatan, ang special ay hindi. Okay, hindi lahat ng tao nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa special revelation. So, ipinakikilala ng special revelation, sabi kanina ni Jill, kaligtasan, at i-connect natin siya sa inaaral natin sa Genesis, ang special revelation ay magbibigay sa atin kung or ipapakilala sa atin ang plano ng Diyos para sa pagliligtas. So, yun yung specific na laman ng special revelation, ang plano ng Diyos sa pagliligtas. So, ipinapahayag nito yung tungkol sa incarnation or yung pagkakatawang tao ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo sa krus, at yung kanyang muling pagkabuhay. No? Ang mga katotohanang hindi natin matutuklasan sa pamagitan lamang ng mga pagmamasid or pag-aaral sa kalikasan, yon ang ibibigay po ng special revelation. No? Yung mga hindi natin malalaman by just observing the creation or yung sangnilikha. No? Ang special revelation ay pangunahing matatagpuan. Bagaman hindi lamang, but pangunahing matatagpuan siya sa banal na kasulatan, which is the Bible. So, the Bible itself is the special revelation of God. Okay? So, and even, mismong Biblia ang nagpapatotoo kung paano inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa ganong natatanging paraan. No? Yung special revelation na yon. Sabi nga sa Hebrews, I think, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. So, yun yung nangyari sa Old Testament. The Lord revealed Himself in a special way, yung special revelation niya. Sa pamagitan ng propeta, di ba, hindi naman alam yun ng mga iba't ibang lahi, ng mga Egyptians or ng iba't ibang bansa dati, di ba? Only the Israel know. At paano inihayag? Paano nagkaroon ng special revelation ang Israel? Sa pamagitan ng mga propeta. So that's special revelation. That's an example ng special revelation. Subalit, nagpatuloy ang Hebrews, subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak, which is ang Kristo, ang Panginoong Yesus, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. No? And verse 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. So, He's the radiance of the glory of God at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaaalalayan ng lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Na magawa na niya ang paglilinis sa mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalaan sa kaitaasan. So that's Hebrews 1:1-3. Yun yung introduction ng Hebrews kung paano inihayag ng Diyos ang kanyang sarili in a special way. Okay? Sa propeta, and then ngayon ay sa kanyang anak. So sa pamagitan ng special revelation, tumatanggap tayo ng tiyak. So tiyak ito at natatanging kaalaman na nagmula mismo sa Diyos. So kung bagaman ang general revelation galing sa Diyos through the creation, but ang special revelation is tumatanggap tayo ng kaalaman na mismo ay nagmumula sa Diyos. Yun ang isa pang kaibahan ng special revelation. It is directly from God. Okay? Ang mga katotohanan ito ang nasa pinakapundasyon ng pananaw ng mga Kristiyano tungkol sa kaalaman. So, di ba, meron tayong iba't ibang pag-unawa ng salitang kaalaman. Ano bang wisdom? Ano bang wisdom? But for Christians, para po sa mga mananampalataya, wisdom na atin pong na meron tayo ay ang wisdom na nagmumula mismo sa Diyos. So yun yung kaibahan ang meron ang mga mananampalataya. Ang kaalamang or karunungang meron ka ay nagmumula mismo sa Diyos. So narinig nyo na po ba yung salitang epistemology? Hindi pa. Ang epistemology, pag-aaral tungkol sa ipis. Ay, hindi. Epistemology. Hindi po. Ang epistemology po ay isa siyang branch ng philosophy. Okay?
At ito ay pag-aaral tungkol naman sa kaalaman. So, yun lang yun. Epistemology is the study patungkol sa kaalaman or patungkol sa knowledge or wisdom. Ang epistemology ay sinusuri kung paano nagkakaroon at nakakakuha ng kaalaman ang mga tao. So, yun yung epistemology, the study kung paano daw nagkakaroon or nakakakuha ng kaalaman ng tao. So, ito yung parang pag-uusapan muna natin. Paano ka nagkaroon ng kaalaman? Paano ka natuto? Paano ka, yan, yung mga nalalaman mo ngayon, paano mo nakuha yan? Yun yung epistemology, inaaral nun kung paano mo nakuha yung kaalamang iyon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng malaking debate kung ang kaalaman ba ay pangunahing nakukuha sa isip or pangangatwiran. So ito yung parang naging debate. Yung kaalaman mo ba, nakuha mo ba yan dahil may isip ka? Or dahil may pangangatwiran ka? No, may reasoning ka, able ka mag-reason. Kaya ba, yun bang dahilan bakit may kaalaman ka? Yun yung tinatawag na rational approach, no? O, yung kabilang banda naman, nagkaroon ka ng kaalaman dahil sa pamagitan ng 5 senses. Ano yung 5 senses? Paningin, pandinig, panlasa, pandama, at pangamoy. So, yun yung debate. Nagkaroon ka ba ng kaalaman dahil may pag-iisip ka at may kakayanan kang mag-reason? Or may kaalaman ka dahil meron kang 5 senses, nakakita ka, nakakarinig ka, nakakaamoy ka, nakakaramdam ka, at nakakahawak ka. So, yun ba ang dahilan? No? So, yun yung naman yung tinatawag na empirical approach. So, merong dalawa, rational and empirical approach. Maging sa mga Kristiyano ay may patuloy na debate kung alin sa pangangatwiran or senses ang dapat ituring na pangunahing pinagmumulan ng kaalaman. So even with the Christians, may debate, no? Paano ba talaga natin nakukuha ang kaalaman? Gayunpaman, bilang mga Kristiyano, dapat po nating maunawaan at dapat magkaisa tayo sa isang pangunahing katotohanan. So, may debate man, pero may malinaw na katotohanan na inihayag ng salita ng Diyos. Ang Kristyanismo ay nakasalig sa kaalamang nagmumula mismo sa Diyos. Okay? So, kahit anong debate nyo, basta the truth remains na ang kaalaman ay nagmumula mismo sa Diyos. Meron kang kaalaman dahil nagmumula iyan mismo sa Diyos. At napakahalaga ng paniniwalang ito sa pagtukoy kung ano ang totoo. Mahalaga yon kung paano mo naunawaan, paano ka nagkaroon ng kaalaman. Kasi mahalaga yan upang matukoy natin kung paano mo nalalaman ang katotohanan. So, ang kaalamang nagmumula sa Diyos ay higit na mapagkakatiwalaan at may higit na otoridad kaysa sa anumang bagay na maaari nating matuklasan sa pamagitan lamang ng pagsusuri ng ating mga kalagayan or pagtingin sa ating mga sarili or even yung pagmamasid, no? Or pag-o-observe sa mundo nating ginagalawan. So, ang dapat pinakapundasyon natin ay ang kaalaman na or pagkaalam natin ng kaalaman ay nagbumula mismo sa Diyos. So, sa lumang tipan, may mga pagkakataong direktang nagsalita ang Diyos sa mga tao. So, di ba, nabasa at mababasa natin yan. So, there are so many ways na nakita natin na directly nakipag-communicate ang Diyos sa mga tao. So, sa iba't ibang paraan. Kung matatandaan nyo si Moses, di ba, yung burning bush. Nakita ni Moses na nasusunog yung halaman. I mean, may apoy yung halaman pero hindi nasusunog, hindi natitipok. Di ba? And doon nagsalita ang Diyos sa kanya. Yun yung tinatawag natin na theophany. So, nababanggit ko na to dati, theophany or yung ang pagpapakita or paghahayag ng Diyos sa pamaraan na nakikita. So, yun yung theophany. No? Pero hindi siya nagpapakita. Okay? Inihayag niya yung kanyang sarili sa magitan ng ibang mga bagay na nakikita. Yun yung theophany na tinatawag. Meron ding Christophany. Si Christ naman yon na nagpakita na hindi directly no na nakita siya but sa pamagitan ng ibang bagay. So that's Christophany and theophany. So yun na po yung no. So marahil yun nga po yung example na binigay ko, yung burning bush.
So, isa yon sa mga halimbawa na directly nag-communicate ang Diyos. Even sa ating Bible reading, di ba, kung matatandaan ninyo ngayon, merong haliging ulap at yung apoy. Di ba? Yung nagga-guide. So, sa tuwing nag stay yung cloud, hindi sila alis. Pag nandun naman, tataas naman siya bilang apoy, gogora na sila. So, by that, no, nakikita natin yung pagko-communicate ng Diyos directly, no, sa mga tao. So, yun yung mga nangyari sa Old Testament. Now, ang pangunahing paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa mga Israelita ay sa pamagitan ng mga propeta. Gaya nga po ng sinabi ko po kanina, na maaari nating tawaging mga tagapagdala ng pahayag ng Diyos. Kaya po, ang mga propeta, kapag nagsasalita sila, ang opening statement nila ay ganito: pakinggan nyo, ganito ang sabi ng Panginoon. So, kung papansinin niyo yan sa Old Testament, lagi natin mababasa, ganun sila nagsasalita. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Kasi nga, sila ay tagapaghayag lamang ng mensahe na nagmumula sa Diyos. So, ang mga salitang sinabi ng mga propeta ay kalaunan ay naisulat at naging, yun nga, salita ng Diyos. At yun yung ginamit ng mga modern day Jews, di ba? Yung Old Testament na ginagamit nila, yun yung mga sulat ng mga propeta in the Old. Okay? So, malinaw na the Old Testament is the Word of God. No? Ang question na lang talaga sa marami ngayon, paano yung New Testament? Parang ganon. Okay? So, sa ganitong paraan, nabuo ang lumang tipan sa pamagitan ng mga taong tulad lang natin, mga tunay na tao na partikular na itinalaga ng Diyos upang maging kanyang mga tagapagsalita sa kanyang bayan. Pero, kung mababasa natin sa Old Testament, hindi lahat no, ng mga nagsasabing propeta ay tunay na mga propeta. No? So, meron din mga bulaang propeta. And actually, in the Old Testament, isa ito sa mga naging problema ng mga Israelita. No? Yung mga bulaang propeta amongst them. No? Ano lang din nila, nagmula lang din sa kanila yung mga false prophets. At yun yung mga nag-lead sa kanila into destruction. Kaya nga po, sila ay nabihag, sila po ay naitapon sa exile sa Babylonia at yung Northern Kingdom naman sa Assyria kasi nga sila ay naniwala sa mga bulaang propeta. So, ang sinasabi kasi ng mga bulaang propeta kung ano yung gusto nilang marinig. And there is similarity no na warning sa New Testament, 'di ba? Sinabi ni Pablo na among you meron din mga false prophets na ang ibibigay lamang sa inyo ay yung mga kiliti, kung ano yung gusto ng inyong mga pandinig. So the same no na warning. So dahil nga po may mga bulaang propeta, merong tatlong batayan or mga pagsubok or test para malaman kung bulaan ba o hindi bulaan ang propeta in the old. No, merong tatlong batayan po. Ang unang batayan ay dapat may banal na pagtawag sila. So dapat meron silang banal na pagtawag. Ibig sabihin ang Diyos mismo ang tumawag sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit maingat na ipinakita ng mga propeta na ang Diyos mismo ang tumawag at nagtalaga sa kanila upang magbigay ng propesiya. No? So, sa bagong tipan, ang katumbas ng mga propeta ay yung mga apostol. 'Di ba? Ang isa sa requirement para tiyawaging apostol is may direct na call mula sa Panginoong Jesus. Kaya nga 'di ba yung mga nagsasabi ngayon na propeta sila, si Joey Teves at marami pang iba, hindi talaga sila propeta. Hindi sila apostol. Why? Wala naman silang direct contact sa Panginoong Hesus. Kaya nga isa sa mga naging debate, si Pablo eh. 'Di ba? Apostol ba talaga si Pablo? Hindi naman nakasama ni Pablo ang Panginoong Hesus nung buhay pa siya. 'Di ba? Isa 'yun sa mga debate. Pero malinaw na nakita natin na the Lord is with him at naghayag ang Panginoong Hesus sa kanya. 'Di ba? 3 years nung nandun siya sa Arabia. Natandaan niyo 'yon? Di ba? So, Pablo is qualified as an apostle kasi meron siyang direct contact at may direct, may direct call siya from the Lord Jesus Christ himself. So,
yan po ang una na batayan, no, sa mga propeta, even sa apostles, kung sila ay tunay na mula sa Diyos. Okay? Pangalawa, dapat ay may mga himala. No, dapat nakakagawa sila ng mga totoong himala. So, yun yung second test. And in which makikita natin yung similarities din sa New Testament. 'Di ba sa Old Testament, yung mga propeta, nakakagawa talaga sila ng miracle na nagpapakita na sila talaga ay mula sa Diyos. And ganoon din po sa New Testament. 'Di ba? Yung mga apostles, 'di ba? Gumawa sila ng mga maraming himala na nagpapakita na sila ay mula din sa Diyos. Pero malalaman natin na even yung kay Moses, 'di ba? Maraming 'di ba yung 10 signs na ginawa ni Moses, yung ilan doon na gaya ng mga bulaang salamangkero. Pero yun, may tricks lang yun, no? Pero nakita natin yung limitation ng tricks nila. 'Di ba? Outgrown pa rin sila ni Moses, 'di ba? Kasi totoo talaga yung kay Moses. So again, the second test is yung paggawa ng himala. Okay? And the third test is dapat matupad yung kanilang ipinahayag or yung kanilang pinrophesy. So, yun yung pangatlong test. Kung magiging totoo ba yung kanilang mga mensahe na ipinahayag. So, kung hindi, ibig sabihin sila po ay mga huwad. So, sa pamagitan ng mga propeta sa Lumang Tipan at mga apostol sa Bagong Tipan, ibinigay sa atin ng Diyos ang nakasulat na talaan or which is yung special revelation, and that is the Bible. Kaya nga po, 'di ba, Galatians ba 'yon? Sinabi doon na ang pundasyon ay ang mga propeta at ang mga apostol ng iglesia, 'di ba? Sila yung pundasyon. So, why? Ang tinutukoy po kasi doon yung word of God, no? Kaya nga po nung wala na mga apostol, wala na ring tinatanggap na kumbaga ano yung tawag doon? Inspired word. Kasi ang mga tunay na tinanggap lang na mga inspired word of God ay mula sa mga apostol. Or kung hindi man apostol, yung mga directly na mga kasama nila. Like Luke. Luke is not an apostle, pero kasama ang kanyang sinulat, which is yung Luke and yung Acts. Di ba? Hebrews, hindi natin alam. Maybe that was Paul. Jude. So, may mga parte no, ng Biblia na bagaman hindi sila apostol, but tinanggap yon bilang special revelation ng Panginoon. So, dumating sa atin ang pahayag na ito sa pamagitan ng mga kinatawan ni Kristo, mga taong kanyang binigyan ng otoridad upang maging mga tagapagdala ng kanyang mensahe. So, makikita natin dito yung parallel or yung similarities no, ng mga propeta sa Old Testament at mga apostol naman sa New Testament. So, si Jesus mismo ay hindi nag-iwan ng isang sulat kamay. So, hindi directly, walang sinulat ang Panginoong Jesus, no? Para sa atin. Pero, ginamit niya yung kanyang mga apostol upang mga binigyan niya ng otoridad upang magsalita sa kanyang pangalan at yung kanyang mga sinulat po ay yun na po yung nagawa or naging inspired word of God. So that's why we had the Bible. Meron tayong Bible ngayon. So itinuturo po, kung babalikan natin yung sa Hebrews 1:1-3, itinuturo po ng writer ng Hebrews ang isa pang mas dakilang dimension ng special revelation. So kanina pinakita ko po sa inyo, ang special revelation ay mula sa propeta sa Old Testament and mga apostol sa New Testament, but yung higit na or dakilang dimension ng special revelation or ang pinakadakilang kapahayagan ng Diyos ay ang salitang nagkatawang tao. Yes, we have the Bible, ang salita ng Diyos, pero ang pinakadakila na pag-reveal ng Diyos sa kanyang sarili ay sa pamagitan ng salitang nagkatawang tao. So we have the salita or nakasulat na salita at meron tayong salita na nagkatawang tao. Okay, malilito doon, magkaiba yon. Okay?
So, ang revelation, di ba, sabi natin, special revelation, Bible. Di ba? Kapag tinasabi natin special revelation, Bible agad na isip natin. Tama naman yon. Pero, wag nating kakalimutan kung ano talaga ang special revelation ng Diyos. Si Kristo yon. Kaya Hebrews 1:1-3 ay napaka mahalagang talata sa Biblia na nagbibigay alam sa atin paano ba inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Diba? Tingnan niyo yung Hebrews 1:1-3. Diba? Jesus Christ is the perfect radiant glory of God. Siya mismo yung likas kumbaga nakikitang likas ng Diyos. Kaya nga kung gusto niyo makita ang Diyos, tingnan niyo ang Panginoong Jesus. Kaya nga po ang mga apostol at yung mga naunang mananampalataya sa atin, kung ano'y natin sa pananalita, nakita nila ang Diyos. Why? At nakasama nila ang Diyos physically. Paano? Sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Okay? So that's the special revelation, no? Mayroon tayong nasusulat na salita ng Diyos na siyang paraan kung paano tayo tumatanggap ng special na revelation, ngunit mayroon din tayong salita ng Diyos na nagkatawang tao. So mayroon tayong dalawang salita ng Diyos, no? Salitang ng Diyos na sinulat at salita ng Diyos na nagkatawang tao na siyang mismong ipinakilala sa atin ng nasusulat na nasalita. So yung salita ng Diyos na naisulat, ang pinapakilala nun, yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Okay? Ang ganap na kumakatawan ng salita ng Diyos ay si Jesucristo mismo. Kaya nga, again, yun po yung sinabi sa Hebrews 1:1-2. So, kaya kung matatandaan ninyo, nung nagtitipon po ang mga alagad kasama ni Jesus sa yung upper room, anong sinabi ni Felipe? Sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na iyon sa amin. Pero anong sagot ng Panginoong Yesus? Matagal na akong kasama ninyo at hindi mo pa rin ba ako nakikilala, Felipe? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So, indirectly, sinasabi dito ng Panginoong Jesus, nakita mo na ang Ama. Bakit? Nandito ako. Parang gano'n. Di ba? So, ang pinakadakila sa lahat ng mga kinatawan ng pahayag ng Diyos at ang isa sa pinili ng Diyos bilang sukdulang paraan upang ipakilala ang kanyang sarili ay si Kristo mismo. So, kay Kristo, nakikita at natatanggap natin ang kaganapan, yung complete na kapahayagan ng Ama. No? So, kompleto na ang pahayag ng Panginoon. Bakit? Pinakita niya na ang kanyang tanging anak. So, dito natin makita, hindi niya lang pinadalang anak upang iligtas tayo, but pinakita niya ang kanyang buong kapahayagan dahil pinadala niya ang kanyang tanging anak na si Kristo. So, at yun, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, which is salita ng Diyos, nakikilala natin si Kristo na salita ng Diyos na nagkatawang tao. So, sa makatuwid, in summary, special revelation is simply direct revelation of God. Sa Old Testament, sa pamagitan ng propeta. Sa New Testament, sa pamagitan ng mga apostol. And yung pinakahigit na paghayag niya is through Jesus Christ. Di ba? So, kung makikita nyo yun, kung ano natin yung dalawa, di ba yung propeta at apostol, sila yung ginamit upang magkaroon ng salita ng Diyos na nasusulat. Diba? Pero si Jesus Christ, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Both of them, both yon ang special revelation ng Diyos para sa hindi lahat ng tao, para lamang sa kanyang mga hinirang. Tapos na tayo. Okay? That's special revelation. Any questions?